Sa gitna ng matinding pagkabigla ng lahat, napag-alamang hindi pa pala patay si Quilch OP. Muli siyang nakabangon na bitbit ang isang nakakapangilabot at dambuhalang lakas, kung saan mabilis niyang pinatumba ang grupo ni Orihime bago ibinaling ang kanyang paningin kay Urahara. Buong pait niyang isinigaw na kahit buhay niya ang maging kapalit, sisiguraduhin niyang mananatiling nakakulong si Kurosaki upang hindi makatulong sa Soul Society. Pagkatapos nito ay nagpakawala siya ng isang natatanging teknik ng mga Quincy, at matagumpay niyang ikinulong si Kurosaki sa loob ng isang higanteng hawlan na gawa sa espiritual na enerhiya. Samantala sa Soul Society, inanunsyo ni Akon sa mga natitirang tagapagtanggol na paparating na si Kurosaki, na siyang hudyat na nagpataas sa moral ng mga mandirigma doon. Subalit, naging panandalian lamang ang pag-asang ito dahil bigla na lang naglaho ang signal ni Kurosaki. Habang nangyayari ito, buong lakas at sunod-sunod na tinataga ni Kurosaki ang espiritual na enerhiya, ngunit kahit isang gasgas ay wala itong naiiwan. Nakakulong sa kawalan, malinaw na naririnig ni Kurosaki ang mga nakakapangilabot na boses at desperado na pagsisigaw para sa saklolo na nagmumula sa Soul Society. Ang bawat iyak ng tulong ay lalong nagpatuloy sa kanyang puot, kaya naman lalo niyang pinaghahampas ang enerhiya gamit ang bawat hibla ng kanyang lakas. Sa kabila ng kanyang walang tigil na pag-atake ay nanatiling buo ang harang, at naramdaman naman ni Quilch OP ang desperado na pakikipaglaban ni Kurosaki sa loob ng piitan, kaya naman may kumpiyansa niyang inihayag na ang kulungang iyon ay hinding-hindi kailanman mababasag. Ipinaliwanag niya na ang kapangyarihang ipinagkaloob sa kanya ni Yhwach ay partikular na ang Shrift J para sa kulungan, ang siyang nagpapalakas ng husto sa harang na ito. Matapos maasikaso ang alternatibong Soul Reaper, ibinaling naman ni Quilch ang kanyang malamig na titig kina Orihime, ngunit bago pa man siya makasugod ay isang dambuhalang pagsabog ang biglang sumiklab at literal na nahati ang kanyang katawan. Balik naman sa labanan sa loob ng Soul Society, partikular na inutusan ni Byakuya si Renji na manatili muna sa gilid at magmasid, habang siya mismo ang haharap sa matinding pakikipagtuos kay Asnot ng mag-isa, sa kabila ng katotohanang ang kanyang makapangyarihang bankay ay malupit na naagaw sa kanya. Ito ay isang desperadong sitwasyon kung saan kailangang panatilihin ni Renji ang kanyang sariling bankay, habang naghihintay ng pagkakataon upang magpakawala ng isang malakas na atake. Samantala, ang kamay ni Byakuya ay nagsimulang manginig ng walang kontrol, noong una ay sinubukan niyang bigyang katwiran ang biglaang panghina sa pag-aakalang ang kanyang katawan ay nahawaan ng lason mula sa kalaban, ngunit ang katotohanan ay mas psikolohikal. Hinuha ni Byakuya na ang mga kumikislap na tinik ng liwanag ay nagtataglay ng kemikal na sandata, ngunit mabilis siyang itinuwid ni Asnot. Hindi lason ang dahilan kung bakit nanginginig ang kanyang mga kamay kundi ang purong takot na nakakaparalisa sa kanya. Sino man ang tamaan ng mga tinik na iyon ay makakaranas ng pagkawasak ng kaisipan at magiging lubos na takot sa bawat bagay sa kanilang paligid. Dala ng kanyang tungkulin, sumugod pasulong si Byakuya upang umatake, ngunit ang mapanirang takot na iyon ay agad na bumasag sa kanyang konsentrasyon. Agad na sinamantala ni Asnot ang pagkakataong ito at mabilis na umatake ng isang mapaminsalang saksak na diretso sa dibdib ng kapitan. Pagkatapos ay kinutsapa siya ng kontrabida, sabay sabing ang mga tinitingalang mandirigma ay labis ang kayabangan para maniwala na kaya nilang gapiin ang sarili nilang takot sa pamamagitan lamang ng karanasan. Ang psikolohikal na lagim na idinudulot ni Asnot ay isang nakakapangilabot na kawalan na walang makatwirang dahilan o pinagmulan, at dahil walang ugat na maaaring bunutin, nagiging isa itong napakataas na pader na hindi kayang basagin ni Byakuya. Ang ganap na takot na ito ay kumikilos na parang isang grupo ng mga hindi nakikitang insekto, na unti-unting nilalamon ang katinoan ng biktima mula sa loob palabas. Desperadong sinubukan ni Byakuya na bawiin ang kanyang kapanatagan habang itinataas ang kanyang espada sa isang huling pagtatangka na lumaban, ngunit doon na nangyari ang hindi inaasahan. Inatake ni Asnot si Byakuya gamit ang ninakaw nitong bankay na ang Senbonzaku Rakage Yoshi, at ibinaling ang sariling huling teknik ng kapitan laban sa kanya. Agad na sumali sa labanan si Renji upang magsilbing kalasag, ngunit siya ay nabugbog ng husto ng mga puwersa ng kaaway. Inutusan ni Asnot ang milyon-milyong matatalim na talulot na patayin si Byakuya, habang si Renji naman ay nakatanggap ng mapangwasak na sipa mula kay Mast na nag-iwan sa kanya na sugatan ng malubha. Mula sa malayo ay naramdaman ni Rukia ang mabilis na pagkawala ng kapangyarihang espiritual ng kanyang bayaw, kaya buong panik siyang tumakbo patungo sa labanan sa takot na baka huli na ang lahat. Dahil sa matinding pag-aalala kay Byakuya ay nawalan siya ng pokus sandali, na agad namang sinamantala ng kaaway upang patumbahin siya ng walang malay sa lupa. Samantala sa gitna ng kaguluhan, si Kenpachi ang isa sa mga pambihirang kapitan na kasalukuyang namamayagpag sa larangan ng digmaan.
Mag-isa niyang pinaslang ang tatlong Stern Reaper na humarang sa kanyang landas. Ang una ay nagbago bilang isang dambuhalang nagwawalang unggoy na nagtatangkang patayin ang lahat gamit ang mga Sonic Roar, ngunit naiirita lamang si Kenpachi at hinati ito ng mabilis nang walang kahirap-hirap. Ang ikalawang kalaban naman ay walang tigil sa pagsasalita, kaya minabuti ni Kenpachi na patahimikin ito ng tuluyan sa pamamagitan ng pagpiga sa leeg nito gamit ang kanyang mga malalakas na kamay. Ang ikatlo naman ay naging kawili-wili, dahil may kakayahan itong magbagong anyo at kopyahin ng perpekto ang lakas ng sinumang makakaharap nito. Sandaling nanganib si Zaraki dahil hinarap niya ang sarili niyang nakakatakot na lakas, ngunit sa kanyang tipikal na estilo ay nahigitan niya ang sariling limitasyon at pinabagsak ang kanyang huwad na katapat. Habang naguhumapo ang tiwala sa sarili, naglakad siya ng diretso sa pinuno ng mga Quincy na si Yhwach at buong tapang itong hinamon sa isang magandang labanan doon mismo. Sa kabilang bahagi naman ng Soul Society, bugbog sarado si Teniente Hisagi sa kamay ni Bercy. Ipinapaliwanag ng Quincy na ang shrift na ibinigay sa kanya ni Yhwach ay ang letrang U na ang ibig sabihin ay ang overkill, isang kakayahan kung saan ang kanyang lakas ay lalong tumataas sa tuwing may papatayin siyang buhay. Dahil nakapaslang na siya ng mahigit 100 katao mula kaninang umaga, naging isang ganap na halimaw siya sa labanan. Tiningnan ni Hisagi ang kanyang kamatayan habang napagtatantong siya na ang susunod na biktima, kasabay ng nakapanlulumong katotohanan na ang kalaban na ito ang mismong pumatay kay Teniente Sasakibi noong nakaraang araw. Noong tila wala ng pag-asa ay bumaba sa eksena ang pinunong kapitan na si Yamamoto, na mistulang isang mapaghiganting Diyos upang pigilan ang trahedya. Sa halip na matakot, lalo lamang naging mayabang si Driscoll sa pag-iisip na tanyag siya kapag napatay ang pinunong kapitan. Nagkaroon pa ito ng lakas ng loob na gamitin ang ninakaw na bangkay ni Sasakibi upang wakasan ang buhay ng matanda. Nagpatawag siya ng isang nakatatakot na bagyo ng nakamamatay na kidlat na walang respeto sa legasiya ng tunay na may-ari nito. Habang gumuguhit ang mga kidlat, nagbalik ang isip ni Yamamoto noong unang makatagpo si Sasakibi mahigit 2,000 taon na ang nakalilipas. Noong una ay walang interes ang matandang pinuno na kumuha ng tagasunod, ngunit ang wagas na dedikasyon ni Sasakibi ay labis na nagpahanga sa kanya kaya binigyan niya ito ng pagkakataon. Matapos makita ang bangkay nito, nagkomento si Yamamoto na bagamat elegante ay kulang ito sa hilaw na lakas, ngunit ang ataking iyon ni Sasakibi ay sapat na upang mag-iwan ng permanenteng sugat sa noo ni Yamamoto. Dahil dito ay masaya niya itong tinanggap bilang tiniente at personal na sinanay sa loob ng daan-daang taon. Ang makita ang Quincy na ginagamit ang ninakaw na kapangyarihan upang lumaban ay nagpapakulo sa dugo ni Yamamoto sa sobrang galit. Hindi na siya nagsayang ng salita, humakbang siya pasulong at nagpakawala ng isang mapaminsalang saksak ng espada na siyang tumupok at tumapos kay Driscoll bilang abo sa loob ng ilang segundo. Dahil sa matinding puot ng pinunong kapitan, sumiklab ang isang dambuhalang bagyo ng apoy na puminsala sa buong nakapalibot na distrito, kasabay ng kanyang deklarasyon na personal niyang buburahin ang lahat ng kalaban dahil sa kanilang kawalan ng galang. Ang tindi ng galit ni Yamamoto ay nagbigay ng lakas at motibasyon sa mga natitirang Soul Reaper na hindi pa siya nakikitang lumaban ng ganoon kalupit. Ang kahanga-hangang espiritu ng pakikipaglaban ng matanda ay nagsilbing tanglaw na nagpataas sa moral ng lahat at nag-alis sa kanilang takot, kaya naman nagbago ang takbo ng labanan habang ang mga Quincy naman ang nagsimulang madaig at naging mas depensibo.